Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Radyo Nobela na mga kabarangay dito sa Barangay LS 91.1, and that was David Gates sa awiting. Pasensya na, hindi nyo pala ako naririnig kanina. Ito ang awiting Goodbye Girls, Goodbye Girl ni David Gates. Ayan, natatuloy ako. Iba pala yung mic na pinipindot ko kanina. Good morning po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakatutok na sa mga oras na ito. Ito ang programang Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1. Forever. Ano bang kwento natin ngayon, mga maganda? Nako, excited na ako sa ating kwentuhan ulit. Ang ating itatampok na istorya ay tungkol sa marami daw sa atin ang takot na harapin ang nararamdaman para sa ibang tao. Marami sa atin ang takot sumugal dahil takot mabigo at maiwang luhaan. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang sumugal sa iyong nararamdaman? Sabay-sabay nating tunghayan ang sulat ng ating kabarangay na si Manilyn dito sa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako nga pala si Manilyn, 32 years old. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin, may 3 taon na ang nakakaraan. May kinalaman dito ang paghatid sa akin sa paradahan ng aking kaibigan at co-work na si Jerry. Kaedad ko lang siya. Walang palya noon ang paghatid niya sa akin sa paradahan namin after ng work. Nakasanayan na namin yon. First day pa lang namin sa trabaho. Magka-batch kami ni Jerry at nagkasabay na rin kami sa pagtatapos sa school at pagpasok sa trabaho. Mas lalo lang kaming naging close mula nung natanggap kaming pareho sa trabaho namin sa isang government agency. Madalas kaming ibully noon sa work dahil kami yung mga bago. Kaya naman nag-decide kaming laging magkasama para may kakampi ang bawat isa. Hanggang sa inabot na nga kami ng ilang taon sa trabaho at wala nang nagbago sa routine namin. Hindi namin nakasawaang makasama ang isa't isa. Natuwa rin po ako na hindi nagsawa si Jerry sa paghatid sa akin sa paradahan kahit nga may kalayuan pa ang lalakarin niya papunta sa paradahan nila. Tinanong ko sa kanya, na nung umabot na kami ng 2 taon sa trabaho, tinanong ko na sa kanya yon, lalo na nung umabot kami, na ganon katagal ang pagsasama sa trabaho. Pero ang sinagot lang niya, masaya naman daw siyang ginagawa yon. Hindi ko na siya pinigilan na ihatid-hatid ako. Dahil masaya ako na nakakausap ko siya bago ako umuwi ng bahay. Kahit nga nasa bahay na ako noon, nakakausap ko pa rin si Jerry through Facebook. Parang hindi matapos-tapos na ng mga usapan namin at parang lagi kaming sabik noon na magbahagi ng kung ano-anong kwento sa isa't isa. Doon na lang masasabi ko na matalik kong ang kaibigan, si Jerry. At ako rin sa kanya. Di nga lang namin formal na nilagyan ng label ang pagiging best friends namin. Ang importante noon, ramdam namin ang pagmamahal at pagmamalasakit na meron kami sa isa't isa. Ako po si Manilyn. Dito ang aking kwento. Nabalitaan mo na ba yung kinagsilat, Dave? May baong ka na namang chismis, ha? Ay, kahapon ko lang nalaman. Wala ka kasi kahapon kaya di ko na kwento. Di na tuloy fresh ang balita. O bakit? Ano nangyari sa kanila? Magre-resign na ba? Si Dave lang. Si Jill? Ayun, ikakasal na. Hala? May karelasyon pala siya? Meron. Si Dave. Ha? Paano nangyari yun Lagi nag-aaway yung dalawang yun sa office.
Totoo nga ata yung kasabihan na the more you hate, the more you love. Parang di naman applicable sa kanilang dalawa yun. Halos magkasakitan kaya silang dalawa kapag nag-aaway. Totoo rin, no? Naalala ko nung binato ni Jill si Dave ng printer. Nung inipit ni Dave ng stapler yung daliri ni Jill. Di naman daw sinasadya ni Dave yun. Ganon din naman si Jill Sabi niya di niya sinasadyang ibato kay Dave yung printer. Akala niya raw papel yung nadampot niya. Naniwala ka naman. Siyempre hindi. Pero grabe, no? Di man lang tayo nakatunog sa relasyon nilang dalawa. Ang galing nila magtago ng relasyon kamo. Dinaan tayo sa mga away nila para di natin malaman na sila na. More than 2 years na sila magkarelasyon, alam mo ba yun? Naitago nila yun ng ganong katagal? Magaling sila maglihim, no? Kahit yung siya ni Jill naitago. Anong naitago yun siya ni Jill? Wala, buntis kaya siya. 5 buwan na. Kaya pala hinaluan niya ng bagoong yung syampurado niya nung Friday. Kaya pala kinukurot-kurot niya bago umuwi yung security guard natin. Galing nila magtago Kahit si boss hindi nahalata Kung nahalata ni boss yan dati pa, sibak silang pareho. Bawal pa naman magkarelasyon sa work. Totoo, ang lakas ng loob nila Ganon talaga kapag na-in love, lumalakas ang loob. Hindi rin, mas lalo nga tumitiklop yung mga nai-in love Kapag na-in love ka, tumitiklop ka lang kapag naramdaman mo na alanganin ka dun sa nagugustuhan mo. Sabagay. Pero naalala ko, di ba nagparamdam si Dave sa'yo dati? Nung first month natin sa work, di na naulit. Nag-try lang once pero pinaramdam ko agad na hindi ako interesado. Kung pumatol ka sa kanya, papayag ako na maging ninong ng anak niyo. Mabuti na lang hindi. Bakit ba hindi mo siya nagustuhan? Dami kayang humahabol sa kanya sa office natin. Pwes, hindi ako kasali sa kanila. Bakit nga ba hindi ka nasali sa kanila? Di ko lang trip si Dave. Ano ba kasing trip mo sa lalaki? Trip ko? Yung... Teka, ituloy na lang natin yung usapan na yan bukas. Andito na tayo sa paradahan. Sumakay ka na dyan sa jeep na yan. Malapit nang mapuno. Sige, para makauwi na rin agad. Paulan na yata. Oo, ang hassle pagka nabasa ka ng ulan. O sige na, mauna na ako Baka ako naman ang abutan. See you bukas. See you bukas. Napatingin na lang ako kay Jerry habang papaalis siya. Hindi na niya ako nilingon pang muli. Hinatid ko na lang siya ng tingin habang papunta siya sa kanilang paradahan. Napabuntong hininga na lang ako dahil nabitin ako sa dapat kong sabihin sa kanya. Nung tinanong niya ako kung ano ang gusto ko sa isang lalaki. Gusto ko lang sabihin sa kanya na siya mismo, yung tipo niya, ang gusto ko. Lahat ng meron sa kanya. Iyon ang nais kong iparating sa kanya pero hindi naman nangyari dahil umabot na kami sa paradahan. Ilang beses nang nabitin ang ganoong usapan namin ni Jerry. Di ko nga alam noon kung sinasadya ng tadhana na wag naming mapag-usapan yon dahil baka hindi kami pwede para sa isa't isa. Matagal na akong may gusto noon kay Jerry. Nung college naman kami, hindi ako nagkagusto sa kanya. Nagsimula lang ang lahat ng makaisang taon na kami sa trabaho. Yung paghatid-hatid niya sa akin sa paradahan, ang iniisip kong nagpatindi ng nararamdaman ko sa kanya. Mas nakilala ko kasi siya habang nagkakausap kaming dalawa papunta sa paradahan. Sa simula, sinubukan kong i-deny sa sarili ko ang nararamdaman ko. Pero hindi iyon nawala. Nang tumagal, mas lumala pa. Ilang beses kong sinubukang magparamdam sa kanya kaya lang mas inuunahan ako ng kaba at takot. Lalo na kapag umaabot na kami noon sa paradahan at hindi nakakarating sa usapang pag-ibig ang lahat. Ilang beses kong sinubukang tawagin siya kapag tumatalikod na siya para umalis. Pero bigo akong makuha ang atensyon niya. Hanggang isang araw, nasanay na lang ako nagtatago ng nararamdaman ko. May mga pagkakataon naman noon na lumalakas ang loob kong magsabi ng feelings ko sa kanya. Pero ewan ko ba kung bakit lagi na lang nauudlot ang lahat. Dahil nakarating na kami sa paradahan at wala ng oras para sabihin ang lahat sa kanya.
ba yan? Ang daming tao. Di ka makalakad ng maayos. Nakakairita. Siyempre, Valentine's. Ano pa bang inaasahan mo? Nakakainis lang kasi. Siguradong traffic na naman ito mamaya. Baka nga wala pa tayong masakyan eh. At kung meron mang masasakyan, baka mga katabi natin puro naglalambing ang magjowa. Ay nako, parusa. Ikaw naman. Huwag mo naman masyadong pinapahalata ang pagiging bitter mo. Hindi ako bitter no. Oh, hindi ba? Palayang simangot mo dyan sa mga nagbebenta ng mga bulaklak at lobo eh. Inaalo ka ba nila? Kasi nga sa gitna sila ng daan nagbebenta. Nakakairita. Eh bakit yung mga nakapila kanina sa motel? Oh, ano namang meron sa kanila? Palayang ismid mo sa kanila. Nasa gilid lang naman sila. Pero dapat ba naghahalikan at nagyayakapan habang nasa pila? Ganun ba dapat pag nakapila ka papasok sa motel? Hindi pa ba senyalis ng pagiging bitter yan? Ano ka ba? Ibigay mo na sa kanila tong araw na to. Bukas o sa makalawa, balik away ulit ang mga yan. Nagmamapait lang siguro ako kasi nga syempre, alam mo na. Oo, alam ko. Pero bakit di mo na lang ako gayahin kahit walang karelasyon? Happy naman. Huwag ka nga. May mga Valentine kaya na sobrang pait mo. Nagbago na ako, friend. Huwag nang ibalik ang nakaraan. Hindi na ako yon. Ay, kailan kaya tayo, no? Tayong dalawa? Oo, tayong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tayong dalawa na ano? Kailan kaya uli tayo magkakaroon ng karelasyon? Yun pala yun. Ikaw malihim ka masyado pagdating sa relasyon eh. Ang naaalala ko lang nung college pa tayo, sino ba yun? Si Troy ba yun? Huwag mo nga ipaalala yung demonyong yun. Uy, pumapait ka na rin ata, Manilin ah. Kapag naaalala ko lang yung demonyong yun. Ayun, may kasama na akong ampalaya. Ikaw ba naman pagbayari ng tuition? Ang bakla ako nun Sinusustentuhan ko kahit pambili ng papel niyang pang-exam. Pati parents mo, niloko mo para lang masustentuhan mo yung mokong na yun. Hanggang ngayon, bit-bit ko yung konsensya ko sa magulang ko, no? Kaya nga, doble ang padala ko sa kanila para makabawi sa mga kinuha kong pera sa kanila dati. Nakabawi ka naman na, kaya hayaan mo na. Tapos malalaman ko, di naman pala niya pinambabayad ng tuition yung nakukuha niyang pera sa akin dati. Oo, alam ko yan. Nakwento mo na dati. Ginamit niyang pang sustento sa nabuntis niya yung perang inaabot ko. Yung pang tuition biglang naging pang ultrasound. Ang masaklap pa, bigla na lang nawala bago matapos yung SEM. Ginost pa ako ni Mokong. Oo, ang puso mo. Kalmahan mo lang. Bakit? Ikaw? Napakalma mo na ba yung puso mo nung iniwang ka ni Trisha para sa tito mo? Sinong may sabi sa'yo na kumalma na yung puso ko sa nangyari na yun? Sorry kung na-open up ko bigla. Ikaw kasi, inungkat mo pa yung tungkol kay Troy. Okay lang yun, ano ka ba? Naka-move on na ako dun kay Trisha. Pero aminado naman ako na may kurot pa rin ng konti sa pride kapag naaalala ko yung ginawa niya. Wala ka na bang balita sa kanila ng tito mo? Wala na. Mas okay na rin yun para mabawasan yung galit ko sa kanilang dalawa. Ang tindi kaya ng trauma ko sa nangyaring yun. Lahat nga ng babae sinumpa mo dahil sa ginawa ni Trisha. Maliban sa'yo at kay nanay, di ko kayo sinali sa galit ko. Hanggang kailan ba yung galit mo sa mga babae? Kasi baka masanay ka na. Tapos, alam mo na, tatanda kang binata. Eh di tumandang binata. Kesa naman mapunta ako sa maling babae. Pero, paano naman kung nandyan na pala yung babaeng para sa'yo? Sayang naman kung mapapalagpas mo lang dahil kay Trisha. Malay mo, nandyan lang siya sa tabi. Naghihintay na sabihin mo. Uy, teka sandali. Lumagpas na tayo sa paradahan. Tara, balik tayo. Dali. Nainis na naman ako dahil hindi ko na naman nakuha ang sagot kay Jerry. Bala ko ba sana naman na umami nun, kaya lang napansin agad niyang lumagpas na kami sa paradahan. Sinubukan ko pang ituloy ang usapan namin pero nagmamadali na siya. Gusto na raw kasi niyang makauwi noon dahil naaalibadbara na siya sa mga magkakarelasyong nakakasalubong namin. Tinawanan ko na lang ang sinabi niya at tinalikuran na siya. Nagmadali akong pumunta sa jeep na sasakyan ko para makaalis. Pero pinigilan ko ang sarili kong lumingon tulad ng dati. Yun nga lang hindi ko pa rin kinaya. Pagkalingon ko, umasa pa akong andun pa siya pero nakaalis na siya agad. Kung sakaling andun siya,
Baka tumakbo ako papunta sa kanya at aminin ko ang nararamdaman ko. Muli akong naapailing at sumakay na lang sa jeep. Mabilis lang namang napuno ang sinasakyan ko dahil sa magkakarelasyon na sabay-sabay sumasakay. Pagkarating ko ng bahay, binuksan ko agad ang Facebook ko, kinumusta ko si Jerry kung nakauwi na siya. Nalaman kong na-stuck siya sa traffic. Mas lalo daw siyang nainis sa Valentine's Day. Dahil doon, mas lalo akong napanghinaan ng loob. Bala ko nga sanang ipagpatuloy namin ang usapan para makarating na sa feelings ko para sa kanya. Pero mukhang hindi kaya ng pagkakataon. Nakipagbiroan na lang muna ako sa kanya at nagpaalam na. Pinili kong manood ng romantic movie habang kumakain ng ginisang ampalaya. Nagsuot na rin ako ng itim na t-shirt at shorts para ipakita ang protesta ko sa araw ng mga puso. Dinamayan ko na lang si Jerry dahil yun lang naman ang kaya kong gawin para sa kanya. Ang damayan siya, ang maging kaibigan niya, hanggang doon na lang ang kaya ko. Nadurog ako habang iniisip na hanggang doon na lang ako para sa kanya. Sinikap kong tanggalin sa isipan ko si Jerry para ma-enjoy ko na lang ang pinapanood ko at maubos ko na ang kinakain kong ginisang ampalaya. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. May mga nag-try naman pong manligaw sa akin, Mama Ganda. Kaya lang hindi ko sila nagustuhan. Masyado akong nag-focus sa feelings ko kay Jerry. Wala na kasi akong makita noon kundi siya lang eh. Kahit naramdam ko namang hindi niya ako gusto. Hindi ako nawala ng pag-asa kahit laging palpak na ang nangyayari sa aming dalawa. Ginawa ko naman ang lahat ng kaya ko maliban sa pag-amin sa kanya ng feelings ko. Nagpaganda ako, lagi akong nagpapabango tuwing nasa work at sinisiguro kong maaamoy niya ako palagi. Nag-search na rin ako sa internet kung paano ba makukuha ang atensyon at pagmamahal ng isang lalaki. Kaya lang natakot ako sa karma at syempre gusto ko natural na mahalin nila ako o mahalin ako ng lalaking magugustuhan ko. Kaya naisip kong sa natural na paraan ko siya kukunin. Pinakita ko rin sa kanya na marami akong mandiligaw. Baka sakaling makisali siya. Competitive din kasi si Jerry at alam kong gusto niyang siya ang pinipili lagi sa lahat. Kaya lang parang wala namang nangyari kahit na ilang beses akong magkwento sa kanya tungkol sa mandiligaw ko. Madalas lang ay panunukso ang nakukuha ko sa kanya noon at naiinis na rin ako. Dahil hindi siya makahalata na ginagawa ko yon para magustuhan niya. Kaya naman ang napansin kong wala namang effect kay Jerry ang ginagawa kong pagbibida sa mga nanliligaw sa akin, tinigil ko na, Mama Ganda. Pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagbabasted sa mga mandiligaw. Kahit anong pilit ko sa sarili ko, magmahal ng iba. Laging si Jerry. Si Jerry pa rin ang gustong piliin ng puso ko. Kwento ha. Kwento saan? Araw-araw na nga tayo nagkukwentuhan. Oo nga, araw-araw tayo nagkukwentuhan. Pero hindi mo kinuwento yung tungkol kay Marky. Oh, anong meron kay Marky? Binasted mo pala? Yan lang talaga reaksyon mo? Di ka naman ganyan dati ah. Ano ba dapat? Wala lang. Nasanay lang kasi ako sa'yo na lagi ka nagkukwento tungkol sa mga manliligaw mo. Tsaka iba yung glow mo kapag binibida mong binasted mo sila eh. Hayaan mo sa mga next, babalitaan ulit kita. Bakit ba hindi ka nagkwento tungkol kay Marky? Imposibleng nakalimutan mo lang sabihin sa akin. Katrabaho kaya natin yung tao. Araw-araw tayo magkakasama. Hindi lang ako nagkwento kasi hindi naman big deal yun. Paanong di big deal? Pumasok siyang lasing sa trabaho. Tapos kinumpronta ka niya sa mesa mo. Umiiyak pa. Anong hindi big deal dun? Na-in love na siya sa'yo. Hindi ko naman alam na papasok siyang lasing. Di ko rin alam na kukumprontahin niya ako at
Mas lalong di ko alam na na-in-love na pala siya sa akin. Iba talaga alindog mo lalo na sa mga bagong salta sa opisina no? Tumigil ka nga dyan. Ibang usapan na lang. Bakit mo ba siya binasted? Mukhang okay naman Sabi ko, ibang usapan, di ba? Ayoko mag-change topic. Hindi lang siyang type ko. Bakit? Wala lang. Pwede bang yun na lang ang sagot? Alam mo, ang tagal na natin magkakilala pero hindi ko pa rin alam kung ano tipo mo sa lalaki. Wag mo nang alamin. Ano nga ba tipo mo? Simple lang. Simpleng ano? Simpleng mapera? Hoy, hindi Hindi importante sa akin ang pera. Ang gusto ko, simple lang na lalaki. Madaling pasayahin sa mga maliliit na bagay na kaya ko ibigay. Ang showbiz ng sagot? Kulang na lang dugtungan mo ng world peace Yun ang totoo. Sa itsura, ano gusto mo? Singkit. Mas singkit kesa sa akin? O parang butas ng alkansya yung mata? Gusto ko moreno. Ayaw mo ng batik-batik? Matangkad. 5'8" ako, di ba? Anong alam ko sa height mo? Pero matangkad ako, no? Oo naman. O ano pang gusto mo? Yung masipag maghatid sa paradahan. Alam mo, may naisip ako. Maghanap ka na lang kaya ng lalaking may kotse. Para di ka na kailangan ihatid sa paradahan. Para diretso sa bahay nyo na ang hatid sa'yo. Di naman ako mahilig sa sasakyan. Okay na ako naglalakad lang papunta sa paradahan. Makinig ka sa akin, sundin mo na lang yung payo ko. Humanap ka ng lalaking may sasakyan para di ka na mapagod. Safe ka pa. Ilang taon mo na akong hinahatid sa paradahan namin. Wala namang nangyaring masama sa akin. Hihintayin mo pa ba na may mangyaring masama sa'yo? May sasabihin sana ako, Jerry. Ano yun? Huwag kang mabibigla Ano nga yun? Kasi Ano? alam mo bang... Alam ko bang ano? Kaya ko to, wait lang. Ano ba kasi yun? Nandito na pala tayo sa paradahan. O teka, paano yung sasabihin mo? Next time na lang. Sumasakit yung sikmura ako. Kailangan ko na makauwi. Nagmadali po akong tumakbo papunta sa jeep. Hindi ko na siya nilingon pa. Nanginig pa akong umupo sa jeep habang hawak ang tiyan ko. Hindi ako nagsinungaling nung sinabi ko kay Jerry na sumakit ang sikmura ko. Totoong nanakit yon tuwing kinakabahan ako. Nananakit po yon tuwing kumakabog ang dibdib ko. Kinabahan ako masyado sa pag-amin kay Jerry ng nararamdaman ko. Kung kailan may tsansa na akong umamin, saka naman ako pinigilan ng sikmura ko. Nung nakaalis ang jeep, saka biglang umayos ang kalagayan ng tiyan ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag para i-message si Jerry. Naisip ko baka pwedeng sa chat ko na lang aminin ang nararamdaman ko sa kanya. Pero bigla ulit na nakit ang tiyan ko habang tinatay pang gusto kong aminin. Hininto ko na lang ang lahat at binalik na lang sa bag ang cellphone ko. Pumirmi na lamang ako nang upo sa jeep at pagkatapos noon ay nawalang muli ang sakit ng tiyan ko. Napigilan na naman ako ng tsansang masabi kay Jerry ang lahat. Kaya tinanggap ko na lang na baka paraan ni Lord ang mga nangyari sa akin para hindi na lang umamin kay Jerry. Nalungkot ako habang iniisip na tuluyan ng nauubos ang pagkakataon para aminin kay Jerry na siya ang mahal ko. Sa pagdaan ng mga araw, tinanggap ko hanggang magkaibigan lang kami. Kaya naman binigyan ko na ng pagkakataon ng ibang nanligaw sa akin. Napilitan akong mamili ng isa sa mga nanligaw sa akin. Itago na lamang natin siya sa pangalang B-Boy. Mabait naman si B-Boy at medyo may hawig kay Jerry. Sa totoo lang, hindi pa ako ganun kainteresado sa kanya. Pero pinilit ko na lang. Baka nga kasi makatulong siya para makamove on ako sa feelings ko para kay Jerry. Yun lang naman ang naisip ko. Hindi ko na rin binanggit kay Jerry na nakikipag-date na ako dahil ayokong magpausisa sa kanya. Natakot ako na baka
matukso akong umamin ulit sa kanya. Manilyn, Busy ako. suplada naman ito. Alam mo namang may kailangan akong habuling report tuwing Thursday. Alam ko naman, kaya nga hinihintay pa kita eh. Bakit kailangan mong maghintay? Para ihatid ka dun sa paradahan. 2 linggo na kitang di nakakasabay ah. Pinag-OT ako ni Sir, ang dami kong backlogs. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita eh. Hindi na, trabaho ko to. Teka, bakit ba ang sungit mo? May dalaw ka ba? Paying 50 pesos, bila kita napkin. May wings ba o extra wings? Nagmamadali na kasi ako sa ginagawa ko para makauwi na. O sige na, tapusin mo na yan. Doon lang muna ako sa mesa ko. Di na kita i-istorbohin para makauwi na tayo. Tayo? Oo, sabi na tayo umuwi. Hindi pwede. Eh bakit nga hindi pwede? Sasabayan ka na nga para safe ka eh. Kaya ko sarili ko. Anong kaya mo sarili mo? Di ka nga marunong tumawid sa kalsada eh. Kaya ko. Manilyn, may problema ba? Wala. Stress lang siguro sa trabaho. Kasi parang umiiwas ka sa akin eh. Hindi na kasi tayo pwedeng magsabay. Ha? Hindi na kita pwedeng ihatid sa paradahan? Bakit? Lumipat na ba kayo ng bahay? May boyfriend na ako. Oh? Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Nasanay lang siguro ako na wala kang boyfriend. Tsaka, nasanay lang siguro ako na binabasted mo lahat ng mga nanliligaw sa'yo. May nagustuhan na ako. Ayokong basti din. Uy, magkwento ka naman. Dali, sakto, ayoko pa umuwi. Busy ako, Jerry. O sige mamaya, after na lang ng ginagawa mo. Sabay pa rin tayo ha, para makwento mo naman sa akin yung mga ganap. Ikaw naman, namiss kaya kita. Hindi kasi ako komportable magkwento. Private kasi yung relasyon namin eh. Private? O tinatago mo lang talaga siya? Umuwi ka na nga, Jerry. Di ka nakakatulong eh. Biro lang. Pero iintay na kita ha. Magpe-Facebook lang muna ako dito. Hindi tayo pwede magsabay. Bakit naman hindi tayo pwede magsabay? Di mo ba narinig yung sinabi ko? May boyfriend na ako. O ngayon, kung may boyfriend ka na, Hindi na tama na ikaw pang naghahatid sa akin sa paradahan. bakit ihahatid ka ba niya ngayon? Hindi. O yun naman pala eh. Ako na maghahatid sa'yo para safe ka. Hindi na tama na ihatid mo ko. May boyfriend na ako. Paano kung may makakita? Baka kung ano pang isipin nila. Wow ah. Kailan ka pa nagsimulang isipin ang sasabihin ng iba? Mula nung nagka-boyfriend ako? Sa tingin ko yun naman ang tama, 'di ba? Kasi kung ikaw naman ang magkaroon ng GF, iiwas na rin ako sa'yo. Hindi kita pa iiwasin kasi kaibigan kita. Best friend na nga kita kung tutuusin eh. Best friend. Oo. Bakit? Di ba best friend turing mo sa akin? Grabe ka ah. College pa lang tayo, lagi na tayo magkasama. Bigyan mo naman ng label tong friendship natin. Sorry, Jerry, pero umuwi ka na lang. Hindi ako magpapahatid sa'yo. Hindi na. Pero Manilyn, Please, Jerry. Irespeto mo naman ang feelings ng boyfriend ko. Nagulat marahil si Jerry sa pagsigaw ko sa kanya. Hindi na siya nakagalaw pa at nakatingin na lang sa akin. Natahimik kaming pareho. Siya ang unang tumapos ng katahimikan sa pagitan namin noon. Ngumiti lang siya at nagpaalam na. Nagdahilan siya na may pupuntahan pa pala. Tinalikuran na niya ako at nagmadali ng lumabas ng opisina. Gusto ko pa siyang habulin noon pero nanginginig na ang mga tuhod ko. Hindi ko sinadyang sigawan siya. Masyado lang siguro akong nakaramdam ng guilt. Hindi ko nga rin alam kung bakit na-guilty ako na nakipagrelasyon na ako sa iba. Wala naman kaming something ni Jerry. Sinubukan kong mag-focus ulit sa trabaho ko pero nawala na ako ng gana. Nakatitig na lang ako sa computer habang iniisip kung dapat bang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sa huli, mas nanaig sa akin na hayaan na lang ang nangyari. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit kong kumbinsihin na para sa ikabubuti naming dalawa ang ginagawa ko. O ang nangyari. Sinubukan kong tingnan sa positibong pananaw ang pag-iwas ni Jerry sa akin. Pero kahit anong pilit ko, may parte sa puso ko noon na nagsasabing sana
di ako nagpadalos-dalos ng pagdedesisyon pagdating kay Jerry. Habang tumatagal noon, nararamdaman kong nagkamali ako sa pagtaboy sa kanya. Naramdaman ko ring mali ang desisyon kong pumasok agad sa relasyon kasama si B-Boy, kahit hindi naman iyon ang kagustuhan ng puso ko. Di ko pinakinggan ang nararamdaman ko at pinagpatuloy ko pa rin ang nasimulan. Kinailangan kong panindigan ang nasimulan ko, Mama Ganda. Dahil iyon ang sa tingin kong tama. Dahil iyon ang sa tingin kong kailangan ko nung mga panahong yun. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi na ako muling kinulit ni Jerry na ihatid sa paradahan. Aminado akong nasaktan ako noon, pero alam kong ako rin naman ang may gusto ng nangyari. Pasimple ko na lang siyang tinitingnan sa kanyang mesa sa opisina. Kapag oras na ng uwian ay kakaway lang siya ng matipid sa akin. Saka magmamadaling umalis. Nasanay na ako sa pag-iwas niya at hindi ko naman siya masisisi dahil ako naman ang may gusto nun. Sinanay ko na lang din ang sarili kong umuwi mag-isa. Sinanay ko ang sarili kong maglakad papunta sa paradahan ng walang Jerry na kasabay. At aminado akong nalungkot ako noon. Namiss kong kwentuhan, ang mabagal na lakad at ang tawanan naming dalawa. Palihim akong nagalit sa sarili ko dahil sa ginawa ko pero ando na yun eh. Kailangan ko na lang tanggapin, Mama Ganda. Nakipag-break ako kay B-Boy nang tumagal dahil hindi ko magawang lokohin pa ang sarili ko. Kaya lang hindi ko iyon sinabi kay Jerry. Dahil kahit naman nagkahiwalay na kami ni B-Boy, hindi ko pa rin mapilit ang sarili kong lapitan siya para sabihin ang nararamdaman ko. Isa pa, natatakot na rin akong lumapit pa sa kanya dahil ramdam ko ang matindi niyang pag-iwas sa akin. Naisip kong para na rin yun sa ikabubuti naming lahat. Hanggang isang araw, nakita ko na lang napapalapit si Jerry sa akin. Isang araw ng uwian. Nagkunwari akong busy, Mama Ganda, para di mahalata ang panginginig ng mga kamay ko. Kunwari ay hindi ko siya nakita. Kaya naman kinatok pa niya ang mesa ko nung nakalapit na siya. Nagkunwari akong nagulat sa paglapit niya. Pero nginitian ko siya tulad ng dati. Nakatingin siya sa akin at saka mas lalong lumapit para kausapin ako. Awkward ang simula ng usapan namin. Pero nagawa naming iwaksi iyon habang nasa kalagitnaan ng paglalakad papunta sa paradahan. Mama Ganda, hinatid akong muli ni Jerry sa paradahan at namiss ko yun. Ang kinis ng mga bagong dating na Kopon Ban, no? Napansin mo pa yun? Wala na kasi ako masabi. Sorry ah. Sorry din kung medyo tipid ang mga sagot ko. Okay lang yun. Ang tagal din naman kasi nating di nag-usap, kaya normal lang siguro na kalawangin yung mga topic. Sorry pala kung nasigawan kita dati ah. Hindi naman paninigaw yun para sa akin. Nataasan mo lang ako ng boses. Pero mali pa rin yun eh. Kung ako ang tatanungin, hindi ka mali. Kung tutusin, ako yung mali. Kasi pinilit-pilit pa kitang ihatid, hindi na nga pwede. May boyfriend ka na nga pala. Hindi ko alam pasensya na. Di lang siguro agad nag-sink in sa akin na di na pwede yung paghatid-hatid ko sa'yo tulad nung dati. Kasi nga may magagalit na. Basta, sorry. Sorry ulit ah. O siya, okay na yun. Tama ng kakasorry. Tapos na yun. Ang importante, okay na tayo. Wala nang ilangan ah. Dapat naman talaga walang ilangan. Sabay na uli tayo sa uwian.
may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Magre-resign na ako. Wait. Joke ba to? Hindi joke to, seryoso ako. Pero mahal na mahal mong trabaho mo, di ba? Bakit mo iiwan? Ay, minsan siguro kahit mahal mo, kailangan mo pa ring iwan. Hoy, wala akong time sa mga hugot mo ah. Nagsasabi nga ako ng totoo. Bakit biglaan? Masaya ka naman sa office, di ba? Di hamak na mas masaya at kontento ka ron kaysa sa akin. Pero bakit aalis ka? Okay na siguro yung ilang years na nagstay ako dun. Hindi ko tatanggapin ang dahilan na yan ah. Matagal ko nang pinag-isipan to. Eh bakit di mo sinabi sa akin? Bakit hindi ko alam? Paano mo malalaman? Nag-iiwasan tayo, di ba? Oo, pero kahit na. Okay naman ang pasahod sa office ah. Kasundo mo lahat ng tao. Gusto ka ng boss natin. Malapit pang bahay ninyo. Di ko talaga maintindihan kung bakit iiwan mo lahat ng yun. Siguro kailangan ko rin mag-explore habang kaya ko pa. Ano bang explore? Kilala kita, Jerry. Kung saan komportable dun ka. Takot kang sumugal. Yun nga yung problema eh. Takot akong sumugal. Gusto ko nang baguhin yun Kaya trabaho mo ang unang naisipan mong bitawan? Ganun ba? ito lang kasi yung naisip ko na pinaka-okay na bitawan ngayon eh. Ito lang ang kaya kong bitawan. Sa ngayon. Hoy, alam mo bang maraming nagkakandarapang makuha ang posisyon mo sa opisina? Binabalak mo palang na gumawa ng resignation letter. Siguradong may nakaabang na sa boss natin para iabot ang resume niya. Kung sino man yun, nasa kanya na ang blessing ko. Jerry, Manilyn, buo na ang pasya ko. Wala na makakapagpabago ng isip ko. kahit na bigyan kita ng isang dahilan para magstay, Anong dahilan naman ang ibibigay mo sa akin? paano kung Paano kung ano? Jerry kasi Teka, paano kung ako ang magbigay sa'yo ng isa pang dahilan para tanggapin mo na aalis na ako? anong dahilan? Kasama ko girlfriend ko sa pag-explore ng bago sa buhay ko. May GF ka na? Oo, magdadalawang buwan na kami. Actually, siya nag-convince sa akin na bitawan ko na yung trabaho ko. Gusto niya na maghanap kami ng trabaho online para hawak namin yung oras namin. Alam mo, nagustuhan ko yung idea. Gustong gusto ko. May GF ka na? Oh, nandito na tayo sa paradahan. Paulan na. Takbuhin mo na yung jeep na malapit ng mapuno para makauwi ka na. Mauuna na rin ako. Ingat ka ah. Hindi po agad ako nakagalaw. Hindi ako sumunod agad sa sinabi ni Jerry na puntahan na ang jeep. Nakatingin lang ako sa kanya dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Nakatingin din siya sa akin pero di ko magawang mabasa ang nasa loob ng kanyang isipan. Pareho lang kaming nakatitig sa isa't isa at nag-aabang kung anong susunod na sasabihin o gagawin. Hanggang sa binawi ni Jerry ang tingin niya sa akin. Napangiti siya habang nakatingin sa malayo. Sinabi niyang hindi madali para sa kanyang iwan ang trabaho niya dahil napamahal na siya roon. Sinabi niyang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi madaling gawin iyon ay dahil sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil akala ko aaminin na niya na mahal niya ako. Hinanda ko ng sarili ko eh. Dahil kung sakaling aamin siya, aamin na rin po ako. Baka nga yun ang kailangan ko para madaling sabihin sa kanya ang nararamdaman kong matagal na. Kaya lang ibang direksyon ang pinuntahan ng mga sumunod na sinabi niya. Sinabi lang niyang nagpapasalamat siya sa pagkakaibigan namin. Dahil iyon ang pinakamahalaga sa kanya habang nasa trabaho kami. Kaibigan niya lang ako. At doon na ako natauhan, Mama Ganda. Hindi na kami nagbigay pa ng paalam sa bawat isa at itinuring na lang naming ordinaryong araw ang paghatid niyang iyon sa akin. Sa loob ng umaandar na jeep, hindi ako nahiyang ibuhos sa mga luha ko.
hindi ko pinigilan ang sarili ko. Hindi ako nahiyang ibuhos ang mga luha na pinigilan ko nang magkasama kami ni Jerry. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. At kahit lumipas na ang mahigit 1 taon, klaro pa rin ang lahat. Mas lalo kong naalala at mas lalo ako nasaktan ng isang araw nakita kong muli si Jerry sa labas ng opisina. Akala ko noon nakamove on na ako sa kanya at tanggap ko nang nawala siya. Pero nung nakita ko siyang muli, parang bumalik ako sa simula. Bumalik akong muli sa mga panahong gusto kong magpakulong sa mga yakap niya. Kahit alam kong imposible. Nakatayo lang ako noon habang nakangiti. Habang nakatitig sa kanya. Hindi ko na nga po namalaya na nilingon na niya ako at lumapit siya sa aking direksyon. Nakangiti siya sa akin habang papalapit. Habang ako ay di makapagdesisyon kung ngingiti ba talaga ako o iiyak. Kumusta ka? Ikaw ang kumusta? 1 taon na rin mula nung tumapak ako rito sa tapat ng building natin ah. Mahigit 1 taon. Binilang mo talaga? Bakit naman hindi? Libre ka ba? Pauwi ka na? Oo. Pwede ba kitang ihatid? Sige. Tara, lakad na tayo. Anong balita sa'yo? Wala namang bago. Ganun pa rin. Ikaw, wala na akong balita sa'yo mula nung dinilit mo lahat ng social media accounts mo ah. Pasensya na. Pero para sa akin, storbo lang yung mga social media app na yan eh. Istorbo sa'yo o sa relasyon yun ng GF mo? Yan lang ang sagot mo sa sinabi ko? Kailangan ko ba sagutin yun? Kumusta na kayo ng GF mo? Successful bang pag-i-explore niyo? Okay naman yung pag-i-explore ko. Yung GF mo? Ha? Asan ang GF mo? Magagalit ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi totoong nagka-girlfriend ako nun? Sabi ko na ilusyon lang yung GF mo na yun eh. Oh, parang masaya ka pa. Ewan ko sa'yo kung bakit kailangan mo pang magpanggap na may GF ka. Naniwala ka kaya nung sinabi ko sa'yo? Nabigla kasi ako. So lahat ng sinabi mo nun, tinanggap ko na lang. Alam ko kasi na makakahanap ka ng maraming dahilan para magstay ako. Kung hindi ko sasabihin sa'yo na may girlfriend ako, di mo ako titigilan hanggat di nagbabago isip ko. Masyado mo na akong kilala talaga. Siguro nga. Sana di ka na lang nagsinungaling. Sana sinabi mo na lang yung totoo sa akin. Alam mo kung ano yung totoo? Oo, ayaw mo nang magstay sa trabaho kasi di ka na masaya. Bakit sa tingin mo di na ako masaya? Walang growth? Sahod? Sawa na? Wala sa mga sinabi mo. Ano bang totoo? Ikaw. Ako? Ako ang dahilan mo kaya ka umalis? Akala ko ba ako ang isa sa mga dahilan mo kung bakit ka nagstay dati? Parehong totoo yung mga yan. Ano ba talaga? Ay, mula kasi nung sinabi mo sa akin na may boyfriend ka na, nagbago lahat eh. Hindi na masaya. Jerry, Hindi kita sinisisi ha. Kasi sino ba naman ako para pigilan ka na makipagrelasyon? bakit yan? Bakit yan ang naramdaman mo? Naisip ko baka malungkot lang ako kasi sanay ako na tayo lagi yung magkasama. Ako yung nag-aatid sundo sa'yo. Kaya nakakapanibago na may iba nang gumagawa nun para sa'yo. Hindi ko lang siguro natanggap agad na nawala na yung pinakagusto kong gawin sa araw-araw. Yun yung ihatid ka sa paradahan para makasakay ka pa uwi sa inyo. Dahil lang doon nag-resign ka? Ay, di mo pa rin talaga makita no. Manilyn, umalis ako kasi na-realize ko na mahal kita. At nakita mong dahilan yun para umalis? Bakit di mo nakita yun para magstay? Kasi naduwag ako. Natakot ako nung na-realize ko na matagal na pala kitang mahal. Kung di ka pa nagkaroon ng boyfriend,
Di ko pa maaamin sa sarili ko na yun yung totoo. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Sinasabi ko to ngayon sa'yo kasi aalis na ulit ako. Ito na yung totoo. Na naman? Tatakbuhan mo na naman ang lahat? Ayoko nang tumakbo, Manilyn. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kaya ako lumapit sa'yo. Nilakasan ko ang loob ko na aminin sa'yo na minahal kita. At ikaw ang naging dahilan kung bakit ako umalis. Kaya sana mapatawad mo ako. Hindi naman kasalanang mahalin mo ko ah. Oo nga, pero kasalanan na hindi ko agad nasabi sa'yo. Mahigit 1 taon na rin naman. Tapos na yun. Okay na yun. Salamat, gumana ang pakiramdam ko. Makakaabante na talaga ako ngayon. Jerry, Oh, nandito na tayo sa paradahan. Pwede ka nang sumakay. makinig ka muna. Manilyn, nagpakita lang talaga ako sa'yo para sabihin yung matagal ko nang tinago. Ngayon, handa na ako. Handa na ako para sa bagong buhay ko. Bagong buhay? Papunta na kasi ako ng Australia next week. Ipapadala ako ng kumpanya namin doon. Magandang simula yon para sa akin, di ba? Mukhang mapupuno na yung jeep. Mauna na ako. Ingat ka, Jerry. Manilyn, Bakit? maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin para aminin ko sa'yo kung ano yung totoo. Ingat ka. Hinintay ko pang dugtungan ni Jerry ang huling sinabi niya yon sa akin. Pero wala na akong napala. Nagpa siya na ako maglakad papunta sa paradahan. Gusto ko siyang lingunin para sabihin din sa kanya na matagal ko nang tinatago ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya lang hindi pa rin ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nagalit ako sa sarili ko dahil akala ko kailangan ko lang ng tulong ni Jerry para lumakas ang loob na aminin sa kanya ang totoong nasa loob ko. Pero nung umamin siya, tumiklop pa rin ako. Pagkasakay ko sa jeep ay tumingin ako sa bintana para masilayan siyang muli. Pero nakaalis na siya. Tanging likuran na lang niya ang nakita ko. Doon ako napaiyak sa ikalawang pagkakataon. Umiyak na naman ako sa jeep sa parehong dahilan. Hindi ko pinansin ang mga pasaherong kasabay ko dahil masyado ako nasaktan para unahin pa ang mga yon. Hindi ko alam ang eksaktong mararamdaman ko noon. Masaya ba ako na sa wakas nalaman kong parehas lang kami ng nararamdaman o magiging malungkot ba ako kasi di ko pa rin nasabi sa kanyang totoo. Ilang beses ako nagpaikot-ikot. Ilang beses kong inulit-ulit ang senaryo sa utak ko. Paano nga kung umamin na ako sa kanya? Mapipigilan ko ba siya sa kanyang pag-alis? Paano kung mapigilan ko nga siya sa pag-alis niya? Magiging masaya kaya siya sa piling ko? Tulad ng dati, kinumbinsi kong muli ang sarili ko na isiping tama ang desisyon kong itikom na lang ang bibig ko pagdating sa aking nararamdaman para kay Jerry. Pero bakit ganon? Bakit naghuhumiyaw pa rin ang sakit sa akin? At kahit ngayon na wala na siya, kahit ngayon na nasa malayo na siya, hindi ko pa rin maputol ang tali na nagdudugtong sa puso ko sa kanya. Bakit kahit lumipas na ang 1 pang taon, ganun pa rin ang sitwasyon ko? Bakit si Jerry pa rin ang mahal ko? Walang naging sagot sa akin dahil pinili ko namang wag magtanong. Baka nga ito ang regalo sa mga taong di kayang sumugal at takot magsabi ng nararamdaman. Naiiwan na lang sa sulok habang ginugulo ng mga tanong na hindi matapos-tapos. Naiiwan na lang sa sulok habang umaasa kung isang araw, may pag-asa pa bang bumalik ang isang taong nawala na dahil naging makupad ako sa pag-amin ng totoong nararamdaman ko sa kanya. Maraming salamat, Mama Ganda, sa pagbigay ng tsansang maibahagi ko ang kwento ko sa inyo. Sana nakapulot kayo ng aral sa kwento ko. Ilang beses na ako nakapakinig ng mga kwento nyo kaya na-inspire akong sumulat para makadagdag sa mga aral na maibabahagi sa ating mga kabarangay. Huwag sana kayong mapagod makinig sa mga katulad naming hirap magsalita
Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Muli, maraming salamat sa inyong programa. Sa bumubuo ng Barangay LS, ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manilyn. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!